So, Attorney Panelo, sinabi ba ni Madriaga kung bakit naman daw siya binigyan ng ganyang klaseng kumpiyansa? You know, grabe namang trust and confidence yun. Empleyado ba ito ni VP Sara noon? Ay, hindi po. Pero balikan ko lang po yung sinabi nyo na yung bloodbath na pinapangako, na bloodbath po si Madriaga. Siya po yung na bloodbath, pati yung mga miyembro ng House Justice Committee, sila pa yung na bloodbath. Kasi bago pa man gumawa ng official or legal na hakbang si VP Sara, pasinungalingan na po siya ng kung sino-sinong tao. Example? Katulad po ni Tanya Gaisano Lee, yung totoo pong may-ari ng painting na tinukoy ni Ramil Madriaga, na bigay daw niya kay VP Sara. Sabi niya, pinagawa niya doon sa scholar niya mula ng Laguna. Wow, pero lumabas po itong si Tanya Gaisano Lee. Sinabi niya, ako po ang nag-paint niyan at ako din po ang nagbigay niyan kay VP Di ba Sara. binigyan din ako ni Madriaga niyan? Mga anak, nasan yung binigay na painting sa akin ni Madriaga? Aba, yan bang picture na yan ni VP Sara? Totoo yan? Na nakatingin dyan sa painting. Kasi bigay yan ni Miss Gaisano. Yan yung original. Yes, yan po. Yung picture po kasama si VP Sara, yan po ay galing sa official Facebook account ni VP Sara. Ni pinost yan. Kaya Pinost dyan. yan Nung ni sinasabi VP niya, Sara. siya nagbigay niyan. Sabi ni Tanya Gaisano Lee, yung artist. Pero sabi ni Madriaga, siya daw ang nagbigay niyan. Opo. Tapos, sabi ng painter, Sabi ng painter, ako gumawa niyan, hindi ako scholar mula from Laguna, artist po siya based in Davao City. Mayaman yun. Gaisano yun eh. Diba? Parang meron akong ano dyan. Meron ba? Yung binigay sa akin? Mamaya pakita ko, yan no! Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? Alam mo, kami di Ramil Madriaga. Close kayo. Close kami niyan. Oo. Close kami niyan kasi ano yan eh, yung bodyguard ba? Yan. Kaya binigyan niya rin ako ng ganyang painting. Mga kababayan, baka gusto nyo, maglagay din kayo ng mukha nyo dyan sa painting ni Madriaga at i-post nyo sa Facebook nyo. Katuwaan lang po, katuwaan lang. Yung susunod na bumasag kay Ramil Madriaga, 2 taon nang nagbabangayan si Senator Amy Marcos pati si Yuse Claire Castro. Ganon kasinungaling si Ramil Madriaga na napagkasundo niya itong dalawang to para sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga na may term sharing di umano na agreement between PRRD and PBBM. So sabi ni Auntie Claire, hindi yan totoo na may term sharing. Kasi sabi ni Madriaga, he was party or privy to that information dahil sinabi daw ni PRD ni Digong sa kanya na papayag lang si Sara na mag-VP kung may term sharing. Ngayon sabi ni Attorney Claire, hindi totoo yan. Sabi rin ni Senator Amy, hindi rin siya sabi totoo. din ni kasi ang pagkaalam ko ako, first-hand information first-hand information. Nung pinag-usapan nilang yan, 4 lang sila nandyan sa loob ng kwarto. Si Amy was one of them. Nung kino-convince nila si Vice President Sara Duterte na tumakbong presidente or tumakbong Vice President. Walang conditions si VP Sara doon. Walang conditions sa kanila. Kaya mo, guilty si Amy. Guilty si Amy. Yang niya siya dahil kung hindi sa kinumbinsi niya, baka hindi nga nangyari ito. Kasi, di naman totoo na talagang gustong-gusto ni VP Sara noon magpresidente. Di ba? Kita mo, nag-vice president lang nga eh. At saka napanood ko yung Attorney Paulo na yung interview ng lawyer niya sa kay Pinky Webb. Na when Pinky Webb, na nagtatanong si Pinky Webb about dun sa affidavit na sinabi ni Ramil Madriaga na ang tawag dito may term sharing. Sabi ng lawyer niya, nagsisinungaling daw. Bakit daw sabihin ni Senator Amy nagsisinungaling si Madriaga samantalang wala naman siya doon. So, kinorek siya ni Pinky Webb. Sabi niya, wait lang, parang something like that, no? Nasa affidavit niya, sinabi niya, Senator Amy was there, BBM and VP Sara. So, from there, talagang galit na galit si Senator Amy. So, parang ang tinry niya pang
pagtakpan. Oh yes, biglang gumano siya. So when you try to think about it, they're really trying to cover up yung mga butas at kamalian doon sa affidavit niya, no? Attorney, ano pa yung ibang kapalpakan ni Madriaga dito? Okay, so pati yung sabi ni Ramil Madriaga, nung December 20 daw, 12 midnight, naghatid siya ng pera ng isang duffel bag containing 30 to 35 million sa isang bar. Ang pangalan ng bar, Nomo Basho, dyan sa Tomas yeah. Morato. I watched that. Yung may-ari ng bar, si Edward Chico, actually yung asawa niya, lumabas sila at pinakita nila sa Facebook kung ano yung itsura ng bar nila. Sikip para siguro. napakasikip. At tsaka, nagpakita sila ng pruweba na imposible yung sinasabi niya kasi nung December 20 ay merong exclusive Christmas party doon sa Nomo Basho. So, imposible po yung sinasabi niya na number one, nandun po si Reynold Monsayak dahil hindi niya po kaano-ano yung nag-party nung gabi yon. At handa silang mag-testify na wala po si Reynold Monsayak doon. At pangalawa, hindi ka panipaniwala na magpapasok ka ng ganong kalaking duffel bag na may limpak-limpak na pera doon sa napakasikip na restaurant na yon. Baka attorney, yung ginaganon niya. Oo. At ano to Tabi, yung ganon ba? Kargador. Nung Biyernes, Attorney Bing, pumunta ako mismo doon sa Nomo Basho to see for myself. Yeah. And yung lugar po na yon, mas maliit pa po sa personal kaysa doon sa picture. Kaya napaka-imposible talaga yung sinasabi Yung mga bar na yan, Madriaga. kaya hindi ako pupunta dyan kasi kailangan maglakad ka dyan, naka-side view. Tapos yung likod mo, dumidikit doon sa likod ng ibang tao. Pawis na sila. Sabi ko, hindi ko kaya itong mga, kung sa bagay, hindi naman kami nagbabar noon kasi nag-aaral talaga kami sa bar exam. Ngayon, di ba itong Madriaga, nag-bar exam din ito. O di bakit attorney ang tawag nila dito? Failure naman pala ito sa bar. Bakit nakalagay doon sa parang meron siyang speaking doon na nandyan nakalagay, Attorney Ramil Madriaga. Aba, dapat sa iyo pinapakontempt sa Supreme Court, Madriaga. Bawal yan, tawaging sarili Attorney. mo na attorney ka, na hindi ka naman pala abogado. Kaya alam mo kasi, kung abogado sana ito, mga kababayan, mas mahirap magsinungaling ito